Tayo po ay nasa panahon ng pagtama, tumahimik ang buong lupa sa harap niya. Ganito ang sinasabi sa awit 107:19-22. Sa ganoong lagay sila ay tumawag sa Panginoong Diyos, tinulungan sila at sa kahirapan sila ay tinubos. Sa verse 20, sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Na dapat ding dumulog na dala ang handog ng pasasalamat, lahat ng ginawa niya ay ibalita, umawit sa galak. Awit 107:19-22. Manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong ginagawa sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming pag-asa. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumagawa sa lahat ng iyong mga anak. At alam po namin, Panginoon, na patuloy kang mangunguna sa aming mga lakad. Ikaw, Panginoon, ang gagawa sa bawat bahay, Panginoon, sa bawat pamilya, lalo na ng mga miyembro ng Community of Faith Baptist Church o ang Kabanatuan Community of Faith Baptist Church. Ikaw, Panginoon, ang gagawa, Panginoon, sa lahat ng mga miyembro dito, Panginoon. Pagagalingin niyo ang kanilang mga karamdaman kung meron man silang mga iniindang karamdaman katulad ng sipon, lagnat, ubo, o kaya naman, Panginoon, ay maaaring mayroon po silang mga sakit, Panginoon, ngayong araw po na ito. Kung meron man po na nawawala ang kanilang peace of mind, Panginoon, at may mga iniisip na anumang mga bagay, Panginoon, papawiin niyo po ito. Ikaw ang siyang magiging gabay nila, at nawa, Panginoon, ay patuloy po naming masabi sa aming buhay, ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas, at hindi niyo po kami pinababayaan. Panginoon, maraming salamat po sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hey, good morning po. Let us worship the Lord this morning. Let us sing the song, Because He Lives. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my
I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. And life is worth living just because He lives. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And along that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In that old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down.
face mask. Ang face mask po ay naging bahagi na ng ating pong pamumuhay magmula ng pumutok ang pandemya. Ito po ay lagi na po nating inilalagay sa ating pong ilong at bibig para makaiwas po tayo sa virus. Pero marami po ang gumagamit ng face mask hanggang sa ngayon at pagkatapos po ay nagtatanong, bakit kahit gumagamit kami ng face mask ay nahawa pa rin po kami ng ubo, sipon, lagnat? Bakit meron pa rin pong gumagamit ng face mask pero ang sabi nila, hindi naman ako naging ligtas? Pero patuloy po natin isinusuot dahil ito po ay nag-a-add ng proteksyon para po sa ating lahat. Hindi po natin sinasabing hindi epektibo ang face mask, subalit ang sinasabi po natin, sa loob ng 2 taon, halos nasanay na po tayo na meron po tayong face mask. Nagtanggal po tayo ng face mask dahil sa ngayon, wala po ako sa church, wala po ako sa physical na istruktura ng Community of Faith or Kabanatuan Community of Faith Baptist Church, bagkus ako po ay nasa loob ng aking kwarto para po i-deliver ang message po na ito. Sa napakaraming pong pagkakataon ay ito po ang ginawa po natin para patuloy na maihayag ang gawain ng ating Panginoon. Muli po magandang araw po sa inyong lahat at pag-uusapan po natin ang tungkol sa pandemya, pag-uusapan po natin ang salita ng Diyos. Pag-uusapan po natin ngayon ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng mensahe pong ito. Sabi po nila, matutulungan po tayo ng face mask. At sa napakaraming pag-aaral na isinagawa, nakita po na epektibo nga talaga ang pagsusuot ng face mask. Kaya naman po hanggang ngayon, nire-require pa rin po na magsuot ng face mask. Kahit na nga po ang ilan ay vaccinated na. Nako, mga kapatid, kumusta po ang inyong araw po ngayon? Sabi po siguro natin, kailan kaya matatapos ang pandemyang ito? Yan po ang laging tanong. Sa nakaraang mga araw, alam niyo po, marami po tayong ipinadalangin na nagkaroon ng ubo, sipon, lagnat. Dumami ang bilang ng mga tao na tinamaan po ng tarangkaso nitong nakaraang panahon. Nitong nakaraang linggo. At alam niyo po ba, ang nakakatakot pa, ang lalo pang ikinatakot ng ating mga kapatid, ay meron po kasing tumataas daw na kaso ng Delta variant. Ito pong strain o ito pong variant ng COVID-19 kung saan sinasabi nga po nila na mas nakakahawa daw ito. Ang dami pong nai-stress ngayon pong panahon na ito eh. Pero po meron pong sinasabi ang Awit 46 verse 1. At gusto ko po itong i-share sa inyo ngayon pong araw na ito. Ang sabi po sa Awit 46 verse 1, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Napakaganda po, na kahit na meron pong kaguluhan, may pandemya na nararanasan po tayong lahat, ang Diyos ang ating lakas at ang ating kanlungan. Napaka-positibo po ng sinasabi ng bersikulong ito. Ang Diyos ang nag-o-offer sa atin, nagbibigay po sa atin ng lakas. Ang Diyos ang atin pong refuge. Ang pwede po nating pagbalingan ng atin pong tulong. Ang sabi nga po nila, may pag-aaral po patungkol sa face mask, kung saan sinasabi po nila na ano nga bang face mask ang mas epektibo? Yun po bang gawa po sa tela? Yun po bang N95? May mga ganyan. Ano bang particular na face mask? Yun pong epektibo talaga. Para talagang kung ang isa ay meron talagang virus, hindi makawala sa kanya yung virus. O kung ikaw naman ay pupunta sa public place, makasiguro ka na talagang hindi ka maapektuhan ng virus na ito. Pero makikita po natin, walang nag 100% sa akin pong pagkaalam. Kaya nga po nire-require pa rin yung mag-double mask daw. At alam niyo po, ganun yung ginagawa ko sa mga pampublikong lugar ngayon. Kung ako po ay lalabas at hindi ko sure yung akin pong pupuntahan,
Ako'y papasok, kinakailangang pumasok doon sa aking trabaho, sinabi po nila na kailangan kong mag-report po doon, kahit doon sa aking opisina ay wala naman talagang tao sa Mass Communication Laboratory. Alam niyo po, ang ginagawa po natin, nag-double mask po tayo. Ito po ay bilang pag-iingat. Pero alam niyo po, para po tayo ay makasiguro talaga, kailangan po natin ng Panginoon. Kailangan po natin ng Panginoon. At ang napakaganda, kapag meron ka pong Diyos sa iyong buhay, you are 100% secured. You are 100% secured. Ang Diyos, ang sabi po sa awit 46 verse 1, ang lakas at ating kanlungan. Yun pong pag sinabi po natin yung word na kanlungan, ang salita pong ito, maaasahan talaga isang matibay na muog, isang matibay na pundasyon at handang saklolo kapag daw po may kaguluhan. Ngayon pong panahon ng pandemya, kainino po natin isasalig ang ating pagtitiwala. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay nagtitiwala po tayo ng lubos sa ating Panginoon. At sa panahon po na kailangan po natin ng Diyos na gagabay, gagawa sa atin, kailangan po natin ng lakas, kailangan po natin ng kanlungan sa panahong halos nagdadalawang isip na po tayo, o sa panahong parang ang hirap ng humakbang pasulong, tandaan po natin, nandyan po lagi ang Diyos para ikaw ay tulungan. Tulong. Yan po siguro ang o hindi po siguro kung hindi ito ang kailangan natin lagi. Tulong na mula sa Diyos. Yan po ang hinihingi natin sa Diyos lalo na ngayong panahon ng pandemya. At ito din po ang handang ibigay sa iyo ng Diyos dahil alam ng Diyos na kailangan mo ito. Yan ang ating maaasahan sa Kanya. Kaya nga sa awit 46:1, as an encouragement, ito po ay sinabi ng salmista na ang Diyos ang ating lakas at ang ating kanlungan. At kapag narinig po natin ito, na ang Diyos ang aking lakas, ang aking kanlungan, hindi na po tayo magdadalawang isip pa na ibigay sa Kanya ang pagtitiwala dahil alam natin na ang Diyos ang magpapalakas sa atin at ang Diyos ang magpoprotekta sa atin. Minsan dumarating po ang sandali siguro sa buhay ninyo na sasabihin nyo, nagtiwala naman ako sa Diyos, umaasa naman ako sa Diyos, pero bakit nilagnat ako, bakit inubo ako, bakit nagkasakit ako, bakit ito ang nangyari sa buhay ko, bakit may mga problema ako? Alam niyo po, ang sakit, ang problema, ang lahat ng yan, ay normal na dumarating sa buhay ng isang tao. Tayo po ay nasa panahon ng pandemya. Tayo po ay nandito din sa lugar kung saan alam naman po natin na ang mundo is a fallen world. Alam naman po natin na narito ang sakit, narito ang pait, narito ang kung ano-ano bang mga challenges na dumarating, narito ang mga problema. Subalit, alam po natin na nandyan man, present man, ang mga kontrabidang ito sa buhay po natin, handa pong tumulong sa atin ang Diyos. Ang Diyos ang ating lakas at ang ating kanlungan. Kaya't kinakailangan pong patuloy nating ibuhos sa Kanya ang ating pong pagtitiwala. Alam niyo po ba na nakalink po pala ang stress saka po yung sakit ng isang tao? Meron pong pag-aaral na isinagawa, na tungkol po ito sa stress at tungkol po dun sa pagkakasakit. Mas mataas daw po ang stress level ng isang tao, mas mataas po ang tsansang magkasakit ng isang tao. Paano po kaya ngayon? Ang dami-daming mga tao na napakataas ng level ng kanilang stress. Sa pag-iintindi pa lang po natin, kung hanggang kailan po ba tayo bibili ng face mask, or hanggang kailan kaya itong pandemyang ito, o kaya sa paglabas po natin baka may positibo,
O kaya naman ay ang dami pang mga tanong sa buhay po natin. Pero alam niyo po ba, kung tayo po ay may stress sa sitwasyon na meron po tayo ngayon, lalo lang po daw tataas ang tsansa na tayo po ay magkasakit. Dahil po nawawala yung tinatawag po nating peace of mind. Kaya nga napaka-importante na panatilihin po natin yung kapayapaan na meron po sa ating pag-iisip. At paano po tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating pag-iisip? Ang sabi po sa awit 46:1, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan. Kapatid, umasa ka sa Diyos, umasa ka sa magagawa ng Diyos sa buhay natin. Ang Diyos ang ating lakas, ang ating kanlungan. Sa pag-aaral na ginawa ng dalawang psychiatrists, ito po ay may patungkol sa 5,000 na medical patients. Tiningnan po nila yung epekto ng stress. Yung stress din po ang nakikita po natin ngayon na dahilan, maraming dahilan kung bakit pati yung mga tao na nandun sa loob ng bahay, nasa loob lang ng kanilang kwarto, natuyuan ng pawis, o kaya naman dala ng init ng panahon. Pagkatapos po, medyo kumate ang lalamunan. O kaya naman ay nilagnat. Alam niyo po, karamihan po sa atin ngayon ay nag-iisip. Hindi naman din po kasi maiiwasan na gano'n, na magduda kapag minsan at sabihin, ano na kaya yung nangyayari sa akin? COVID kaya ito? At kapag yung tanong na yon ang itinanong natin sa ating sarili, at inisip na po natin ang inisip, sa una, sasabihin po natin, COVID kaya ito? Tapos baka COVID nga. Although, mga kapatid, ang sinasabi po ng ating health department, kapag po may mga sintomas at nakita po natin may mga sintomas na talaga na related sa COVID-19, kinakailangan po talagang mag-self-isolate na rin tayo. Kinakailangan po na gawin po natin yung kaukulang pag-iingat. Meron po akong isang kaibigan at ang sabi ko po sa kanya, kung ikaw ay hindi naman lumalabas ng inyong bahay at nandyan ka lang sa loob ng kwarto ninyo, nasa loob ng bahay ninyo, at wala din naman lumalabas ng bahay dyan sa inyo, kung ikaw ay nilagnat o nagkasipon, magstay ka lang din dyan sa bahay ninyo at ikaw ay gagaling. Alam niyo po, mga kapatid, nasasabi po natin yung mga bagay po na yon kasi alam po natin ang Diyos ay gagawa at tutulong po sa atin. Stress pagkatapos ay ang pagkakasakit. Marami pong mga tao ang nagkaroon din po ng COVID-19 at malamang yun pong kanilang stress level ay tumaas ng tumaas. Sa pagkakataon po na kayo po ay nagkaroon po ng senyales o sintomas ng COVID-19 o kaya naman po ay nasa panahon po kayo kung saan kayo ay nagpapagaling dahil po sa sakit na COVID-19, tandaan po ninyo na ang Diyos ang inyong lakas at ang Diyos ang ating kanlungan. Ang Diyos ang patuloy na mangunguna po sa atin pong buhay. Ang Diyos po ang handang ang ating pong saklolo, ang lagi pong nakahandang sumaklolo sa ating pong mga pangangailangan. Itagdag lang po natin yun pong sinasabi ko, patungkol po dun sa stress at dun po sa pagkakasakit. Dun po sa sinabi po nating pag-aaral ng dalawang psychiatrists patungkol po sa 5,000 na medical patients, nakita po nila na the more na tumataas ang stress ng mga pasyenteng ito, mas humihirap daw po para sa kanila ang paggaling. Tinignan po kasi yun pong relasyon ng stress sa po noong paggaling noon pong mga pasyente. Ang stress rating daw po, ayon po sa dalawang psychiatrists na ito, ay ang tinatawag na life change units. Life change units o itong tinatawag po na
LCU. Ano? The higher the stress, the higher the LCUs. Ano? Mas mataas ang stress, mas mataas po ang life change units. O ito nga pong unit o yung stress rating na tinatawag po natin. Ano? Mas mahirap daw pong bumalik sa good health ang isang pasyente na sobrang taas ang stress. Para po maiwasan po yung stress sa buhay po natin, kailangan po nating ipagkatiwala ang ating buhay sa Diyos. At sabihin po natin, i-declare po natin ngayon sa panahon po na ito, ang Diyos ang aking lakas at ang aking kanlungan. At handang saklolo kung may kaguluhan. Ito mang kaguluhan na ito ay pandemya man. Nagugulo po ang ating buhay dahil sa pandemya. Ang dami pong mga, sabi ko nga po sa isang sermon ko last time, ang daming ninakaw ng pandemyang ito. Marahil ang ninanakaw din sa iyo ngayon ay peace of mind. Marahil ang ninanakaw din sa iyo ngayon ay yun pong pag-e-enjoy mo. Dapat nag-e-enjoy ka sa buhay mo ngayon, pero bakit parang hindi? Ang daming kinakabahan. Ang daming nai-stress. Patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. Ano? Sabi ko nga po sa isang estudyante na nagtanong po sa akin, ano, sabi niya po kasi, paano po ba tayong hindi mai-stress ngayon? Di ba? Pag-isipan po natin yung tanong po na yun. Dahil, oo nga naman, paano nga kayang hindi tayo mai-stress ngayon? Normal lang para sa isang tao na magkaroon din ng ganitong klase ng emosyon. Ngayon nga, ay meron tayong tinatawag na mga roller coaster of emotions. Magiging malungkot, magiging nai-stress, minsan maiiyak na lang. Ano po ang dapat nating gawin ngayon? Ano? Ang daming merong sakit. Ang daming humihingi ng panalangin. Ang daming nagugutom. Ang daming may problemang pinansyal. Ang daming nawawalan ng trabaho. Ang daming gustong magtrabaho pero mahirap para sa kanilang magtrabaho. Mga kapatid, tandaan po natin sa ganitong sitwasyon, marami man pong mga problema, subalit ang sagot po dito, meron po tayong Diyos. Meron po tayong Diyos. At meron pong magagawa ang Diyos sa lahat ng mga problema na meron po ang tao. Kahit po yung mga nag-iingat, sabi nga po nila ay nagkakaroon po ng maraming sakit, ubo, sipon, lagnat, at kung ano-ano pa. Pero tandaan po natin na hindi po tayo pababayaan ng Diyos kailanman. Minsan, dumarating po ang mga bagay-bagay na ito para subukin ang ating pananampalataya, pero ang Diyos ay patuloy na gagawa sa buhay po natin. Patuloy tayong kumapit sa Kanya. Ang sabi po ng salmista, God is our refuge and strength. God is my refuge and my strength. Ang Diyos ang lakas at ang aking kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at ang ating kanlungan. Hindi ba napaka-positibo para niyan na ating marinig sa araw-araw at dapat po nating i-apply sa buhay po natin palagi. At kapag naririnig po natin ang bersikulong ito, ang Diyos, ang lakas natin at kanlungan, meron po talaga tayong lakas na maglakad araw-araw patungo sa gusto ng Diyos sa buhay po natin. Paano po tayo magtitiwala sa ating Panginoon? Hayaan niyo pong bigyan ko po kayo ng 3 puntos ngayong umaga. Ang unang-una pong puntos, lumakad po tayo ng may pananampalataya. Lumakad po tayo ng may pananampalataya. Ang sabi po dun sa Hebrews 11:1. Hayaan niyo pong basahin ko po ito sa ating pong banal na kasulatan. Hebreo 11:1. Ang sabi po dito, tayo'y may pananalig
kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Ang ganda ng sinasabi, ito po ang definition, ano? At ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa pananampalataya, Hebreo 11:1. Ano? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Alam niyo po na i-discuss na po natin yung tungkol sa pananampalataya na meron po itong si Caleb last time. Hindi po ba? Nung siya po ay nagpunta doon po sa Promised Land at pagkatapos ay tiningnan kasama itong si Joshua, yun pong lupain, nakita po ng 10 espiya, yun pong mga higante, samantalang siyang nakita niya ay yun pong posibilidad na makuha nila yun pong Promised Land dahil ito ang ipinangako ng Diyos. Marahil po ay nakikitan po natin, sa buhay po natin ay ang mga problema. Subalit tandaan po natin na ang Diyos ay may sagot lagi sa atin pong mga problema. Hayaan po nating i-fix natin yung atin pong mata sa ating Diyos at ang Diyos ang gagawa po ng lahat ng paraan para po sa atin pong buhay, sa mga problemang dumarating sa atin pong buhay. Ang sabi po dito, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayo. Magtiwala po tayo sa Diyos. Since ang atin pong Diyos ay ang lakas at ang kanlungan po natin, umasa po tayo na ang Diyos ang gagawa sa lahat ng mga challenges na dumarating po sa atin pong buhay. Manalig po tayo, maniwala po tayo, maging sa mga bagay po na hindi natin nakikita. Alam niyo po, God is moving right now in a mysterious way. Sasabihin po natin, yun pong paggawa ng Panginoon. Akala man po natin, hindi man po ito natin nakikita, hindi man po natin ito detalyadong nakikita. Subalit tandaan po natin, gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Pinapagaling ka niya, tinutulungan ka niya, sinusuplayan niya ang lahat ng pangangailangan mo. Kaya't magtiwala ka lang sa Panginoon. Walk by faith. Yan po ang ating unang punto. Ang ating pangalawang punto, let us acknowledge God. I-acknowledge po natin ang ating Panginoon sa lahat ng mga plano ng buhay po natin. Yun po ang yun po ang pagtitiwala. If we learn how to acknowledge Him, sa lahat po ng ating ginagawa. Hayaan nga po natin na basahin ang Kawikaan 3:5 hanggang 6. Buksan po natin ang Proverbs 3:5-6. Hayaan nyo pong basahin ko po ito. Kawikaan 3:4 hanggang 6 o 5 hanggang 6. Ang sabi po dito, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Siya ang sangguniin mo sa lahat mong mga balak at Kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. At Kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong mga lakad. Ang isang senyales na ang isang tao ay nagtitiwala sa Diyos kung meron siyang connection lagi sa ating Panginoon. Meron nakikipag-communicate siya sa ating Panginoon. Alam ng Diyos yung mga plano mo sa buhay kasi isinasangguni mo ito sa Kanya. Pinagtitiwalaan mo siya ng buong puso at lubusan, katulad ng sinasabi po ng verse 5, hindi ka nananangan sa sarili mong karunungan. Alam niyo po kung ang pandemyang ito ay isosolve natin sa pamagitan lang ng siyensya, sa pamagitan lang ng karunungan ng tao. Alam niyo po, hindi ito magiging 100% successful. Pero ang Diyos, tandaan po natin sa pamagitan po ng pananampalataya,
at sa pamagitan po ng karunungan na ibibigay niya sa mga taong kanyang binigyan ng karunungan para mag-aral ng medisina, mag-aral ng mga related fields kung paano po masosolve ito. Naniniwala po ako na matatapos ang pandemyang ito. Ang kailangan lang po natin ay magkaroon ng 100% na pagtitiwala sa Diyos at sangguniin po natin siya sa lahat ng ating mga pinaplano sa buhay. Sa mga personal na plano mo sa buhay, sangguniin mo rin ang Diyos. Sangguniin mo ang Diyos. I-acknowledge natin siya. Yun po ay isang paraan ng pagtitiwala. Alam niyo po, yung pagtitiwala ay napakagandang elemento sa isang healthy relationship. Kapag ang isang tao ay tuluyang nagtiwala sa iyo, nagtitiwala ka rin dun sa isang taong ito, ang ganda ng magiging bunga ng relasyon. Kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, 100%, alam niyo po, ma-enjoy natin yung blessing na ibibigay ng Diyos sa atin. At yung blessing na ito ay hindi lamang po yung nasa isip ng mga tao na ay pagpapalain niya ako, yayaman ako. Hindi po yun eh. Actually, yun pong pagpapala ng Diyos ay maaaring a form of peace of mind. Maaari pong sa ngayon, ang pagpapala palang ibinibigay sa iyo ng Diyos ay ang lakas ng loob. Maaaring ang blessing pala na ibinibigay ng Diyos sa iyo ngayon ay ang lakas. O kaya naman ang security. Yun pong pag-asa. Minsan ang akala po natin, ay hindi ako pinagpapala ng Diyos kasi wala akong maraming pera sa bangko. Huwag po natin i-stick yung ating mind doon po sa idea na ang pagpapala ay mga pera lamang o mga physical na mga bagay lamang. Pinagpapala po tayo ng Panginoon sa iba't ibang mga aspeto. And napakaganda po na bilangin po natin araw-araw ang mga pagpapalang iyon na dumarating po sa atin pong buhay. Sabi nga po ng isang awit, count your blessings, name them one by one. Acknowledge God sa lahat po ng mga plano na meron po tayo sa atin pong buhay. Isang forma po yan ng pagtitiwala natin sa Diyos. And finally, sa atin pong pangatlong punto, God will supply all your needs. Ang sarap po magtiwala sa Diyos dahil alam po natin na ang Diyos ang magbibigay ng ating pong mga pangangailangan. Sa ating pong verse para po dito, let's turn our Bible sa Philippians 4:19. Ayahan nyo po na basahin ko po ang Philippians 4:19. Ang sabi po dito, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibinigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan o ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ulitin po natin, Philippians 4:19, ang sabi po dito, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. O hindi po ba napakasarap magtiwala sa ating Panginoon dahil alam po natin na lahat ng ating mga pangangailangan ay ibibigay niya. Ano ang nais mo sa buhay? Anong desire ng iyong puso? Ibibigay niya pala ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Magtiwala lamang po tayo sa plano ng ating Panginoon dahil ang kayamanan ng Diyos ay hindi mauubos. Wala po tayong dapat ipag-alala. Wala po tayong dapat ipag-aalala dahil ibibigay niya ang ating mga pangangailangan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. If we have a relationship with our Lord Jesus Christ, God will going to supply all of our needs. Anong pangangailangan mo ngayon, kapatid? Ano ang gusto mong hilingin sa ating Panginoon? Maaari kang dumulog sa Kanya dahil hindi ka bibiguin ng Diyos. Ibibigay niya ang iyong mga pangangailangan.
Minsan po, hindi po natin lang ina-acknowledge ang Diyos sa buhay natin. Akala po natin ngayon ang Diyos, marami po mga tao ang nagsasabing ang Diyos, nako, katang isip lang yan. Dapat ngayon, alam natin kung paano tayo gumawa base dun sa utak natin, sa isip natin. Survival of the fittest daw ngayon. Pero tandaan po natin, ang makakasurvive ay yung may relasyon sa Diyos. Dahil ang Diyos ang lakas natin at ang ating kanlungan. Siya po ang ating handang saklolo kung tayo po ay nasasangkot sa katulad po nitong problema, pandemya o anumang uri ng kaguluhan. Ang Diyos ang atin pong refuge, ang atin pong strength. Kapatid, marahil may dinaramdam ka ngayon, may problema ka ngayon, meron kang mga pagsubok na dinadaanan ngayon, meron kang sakit ngayon. Pwede mo bang sabihin na ang Diyos ang aking lakas at ang aking kanlungan? Amen. Ang Diyos ang iyong magiging lakas. Ang Diyos ang iyong magiging kanlungan. Doon po sa awit 107, let me end with this. Ano po? Ang sabi po dito, may mga nagkasakit dahil sa kanilang likom pamumuhay. Totoo naman po ang sinasabi po ng verse po na ito, at hanggang ngayon may mga taong nagkaroon po ng sakit dahil po hindi din po nila inalagaan ang kanilang kalusugan. Marahil may mga tao po na nagkaroon po ng problema sa kanilang katawan dahil po sa pag-inom ng alak, dahil po sa pagyoyosid, sa mga bisyo na mayroon po sila. Totoo po ang sinasabi ng verse po na ito. Dahil sa pagsuway, ang dinanas nila ay mga kahirapan. Sa verse 18, anumang pagkain na nakita nila ay di magustuhan, ano pat sa anyo, di na magluluwat ang kanilang buhay. Sa ganoong lagay, tingnan po natin sa verse 19, ang sabi po dito, sila ay tumawag sa Panginoong Diyos. Makikita po natin dito, yun pong pagbabago ng mga tao na ganito po yun pong estado. Nandun man po sila sa, ang sabi po ng salmista, dahil nga po sobrang mabuti ang Diyos. Actually, ito pong 107 ang awit ng Book of Psalms ay tungkol sa pagpapasalamat sa Diyos. Nakita po natin ang sitwasyon, may mga dumaraing na mga tao, dahil po sila po ay nagkasakit. Pero kapag tinignan niyo po yung background kung bakit sila nagkasakit, ito po ay dahil sa mga ginawa na rin nilang kalikuan. Parang inani na nila yun pong kanilang ginawa. Pero siguro sasabihin niyo naman, ako naman ay hindi naman ito tungkol sa ginawa ko. Nag-ingat naman ako, bakit ganito pa rin ang nangyari sa akin? Ano po? Mga kapatid, tingnan po natin sa verse 19. Ano ang sabi po dito? Sa ganoong lagay, sila ay tumawag sa Panginoon, tinulungan sila, at sa kahirapan, sila ay tinubos. May mga tao na meron na pong kalikuan na ginawa. Pero nung sila po ay tumawag sa Panginoon at sinabi po nila ang kanilang kalagayan, nahabag ang Diyos sa kanila. Dahil nakita ng Diyos na totoo ang kanilang paglapit at sa kanilang paglapit sila po ay tinulungan ng Diyos. Ikaw pa kaya na anak ng Diyos? Ikaw pa kaya na anak ng Panginoon? Kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, kung ano man ang kalagayan mo ngayon, tutulungan ka niya. Ang sabi po dito, sa ganoong lagay, sila ay tumawag sa Panginoong Diyos, tinulungan sila. Tinulungan sila.
Sa verse 20, ito po yung napakaganda na verse po dito na iiwanan ko po sa inyo. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling. Just by listening dun sa Word of God, napakahalaga po ng napakahalaga po talaga ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling. Kaya nga napaka-importante ng panalangin at ng salita ng Diyos. Yan po yung challenge ko din sa isa ko pong kaibigan. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Dahil ang faith, ang pananampalataya, it comes from hearing. Ano po? Nandito po, sinasabi dito sa awit 107 verse 20, sa salita lamang na kanyang pahatid sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakan sana ay darating. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Ano man ang nararamdaman mo ngayong panahon na ito, sa iyo ang Diyos. Pagagalingin ka niya, bibigyan ka niya ng lakas, bibigyan ka niya ng tulong, hindi ka niya pababayaan, iingatan ka niya. Yan ang pangako ng Diyos sa iyo ngayon. At iyan ang dapat mong i-claim. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pag-asa. Ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Muli ang sinasabi ng awit 46 verse 1, ang Diyos ang lakas natin at ang ating kandungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Para po sa ating closing prayer, saglit po tayong manalangin. Maraming salamat Panginoon sa umagang ito na pinagsama-sama niyo po ang bawat isa sa amin para ikaw ay aming maitaas at masamba. Nagpapasalamat po kami dahil binigyan niyo po kami ng bagong pag-asa. Salamat Panginoon sa mensaheng aming napakinggan na magbibigay po ng kalakasan sa amin para kami ay magpatuloy Panginoon sa araw na ito at sa mga susunod pang araw. Ikaw Panginoon ang patuloy na manguna sa lahat Panginoon ng bawat isa na nakapakinig ng iyong mga salita. Gabayan niyo po ang miyembro ng Kabanatuan Community of Faith Baptist Church. Pagalingin niyo po ang lahat ng nakararanas ng karamdaman ngayon pong panahon pong ito. O Diyos, marami pong mga prayer requests na natanggap po kami patungkol po sa mga taong nagkaroon po ng karamdaman, mayroong COVID-19, mayroon po Panginoong nagpapagaling dahil po Panginoon sa kaniyang mataas na blood sugar, mayroon po Panginoon na nagsusurvive Panginoon sa kanyang pagkaka-ospital dahil po sa COVID. May natanggap po tayong panalangin, may natanggap po tayong prayer request Panginoon na meron pong bato sa bato. Marami pa po Panginoong mga iba't ibang sakit at karamdaman ngayon, O Diyos. Hindi na po namin pinangalanan ang mga taong ito na humihingi ng panalangin. Subalit nagpapasalamat po kami dahil ngayon pa lang ay alam po namin gagawa ka sa kanila. Gagabayan niyo sila Panginoon. Ang mga kapatid po namin na mayroon pong ubo, sipon, trangkaso, pagkagalingin niyo po sila Panginoon. Pagkatapos po ng araw po na ito, alam ko po na magiging maayos na po ang kanilang pakiramdam. Marahil sa Lunes ay ayos na po ang kanilang pakiramdam, Panginoon. Iingatan niyo po sila, gagabayan niyo po sila. Sila ang magiging lakas. Sila, Panginoon, o ang mga taong ito ay magkakaroon, Panginoon, ng lakas na ipinangako mo sa kanila. O Diyos, maraming salamat po dahil alam po namin na patuloy niyo po na tinatawag ang bawat miyembro ng CCFBC Community of or Kabanatuan Community of Faith Baptist Church para maglingkod sa iyo. Patuloy ka po, Panginoon, na tumawag ng mga tao na makakasama po namin sa paglilingkod, sa pagbabahagi ng salita mo, Panginoon. Iingatan niyo po sa kanila ang katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon.
At nawa, Panginoon, ay patuloy po kami lumakad sang-ayon sa iyong mga salita. Ilayo niyo po kami sa anumang uri ng kapahamakan, maging sa iba't ibang uri ng kasamaan o kasalanan, Panginoon, na ang mga salita mo at ang bunga ng banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang makita sa aming buhay. Panginoon, iingatan niyo po ang bawat miyembro, Panginoon, ng Cabanatuan Community of Faith Baptist Church, lalo na po ang mga frontliners. Marami po kaming mga kapatid na nagtatrabaho kung saan-saan. Si Brother Jan, Panginoon, si Brother Jude, at ang iba pa, Panginoon, ang mga nurse katulad ni Sister Vanessa, Panginoon, at ang iba pang mga kapatid po namin. Marahil ay kailangan din po namin, Panginoon, ng lakas ng loob. O Diyos, yes, kailangan po namin ito. Bigyan po kami ng patuloy na lakas ng loob para makayanan ng lahat, Panginoon, ng mga pagsubok na darating po sa amin. At sa pamamagitan ng pananampalataya, alam po namin na magagawa po namin ang lahat ng bagay dahil kayo ang aming magiging lakas. Panginoon, papatnubayan niyo maging ang aming mga OFWs, Panginoon. Si Ate Daisy, Panginoon. Si kapatid na Joel. Si Sister Bernadette, Panginoon. Si Sister Vanessa. Mga kapatid po namin sa ibang lugar na hindi po namin nakakasama physically. Nasa ibang lugar po sila, katulad po ni Brother Arvin, ni Sister Evie. Iingatan niyo po sila at papatnubayan. O Diyos, maraming salamat dahil hindi ka po nagkukulang sa aming lahat, sa mga kapatid po namin dyan sa Malacanang, sa Kalikid, sa Palayan, sa maging sa Bungabon, sa Makatbong, Panginoon, sa Bakod-Bayan, sa lahat, Panginoon, ng mga kapatid po namin sa iba't ibang lugar, Panginoon. Lord, hindi ka po, Panginoon, nagkukulang sa kanila. Patuloy niyo po silang iingatan, patuloy niyo po silang papatnubayan, Panginoon. Lord, naniniwala po kami na matatapos po ang pandemyang ito at yun po ang ipinapanalangin po namin. Matatapos din po, Panginoon, ang ginagawa po na pag-iingat na ito, yun pong mga protocols na ito, Panginoon, at babalik po kami sa face-to-face worship. O Diyos, pero patuloy din po namin gagawin pa itong virtual worship na ito habang sa ganito o habang ganito ang sitwasyon. Lord, patuloy lang kaming maglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya. Nawa, Panginoon, ay maluwalhati po kayo sa pamagitan, Panginoon, ng aming pagsambang isinasagawa ngayon. Ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na gumawa sa aming buhay. Mamuna ka po sa bawat isa na nanunood ngayon. I-touch niyo po ang kanilang buhay. I-touch niyo po ang kanilang puso. Ingatan niyo po, Panginoon, ang kanilang pamilya. Pagpalain niyo po sila. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang Panginoong Jesus na bukal ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumain niyong lahat ang Panginoon.